Maraming tao ang pakiramdam nila nagkakasala sila kapag sila'y nagkakaroon ng mga negatibong kaisipan. Ang dyablo ay pumapasok sa isipan ng bawat isa paminsan-minsan at ang kaisipang iyon ay maaring maramdaman mong parang sa iyo talaga. Ngunit kailangan mong malaman na ito ay isa sa mga sandata ng kaaway, ang pagtatanim ng mga kaisipan at damdaming ito. Ang pagkakaroon ng negatibong kaisipan, kung ito'y biglang pumasok sa iyong isipan, ay hindi nangangahulugang ikaw iyon. Hindi iyon ikaw na nagkakasala. Hindi iyon isang bagay na dapat mong ikasama ng loob. Hindi rin iyon isang bagay na dapat mong pagsisihan. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng kaisipan at ang pagninilay o pagbulay-bulay dito. Ang pagninilay ay ang sadyang pagpili na isipin ng paulit-ulit ang isang bagay kapag may kaisipan na pumasok at pinili mong sundan ito na parang pumasok ka na sa butas na gawa ng kuneho. Pinili mong hayaang magpatuloy ang kaisipan na iyon at dalhin ka kung saan-saan. Mas lalo mong sinisid ang kaisipan na iyon. Sa paggawa mo nito, iyan na ang akto ng pagninilay. Iyan ay tanda ng pagtanggap sa kaisipan at hindi pagtanggi nito. At doon na ito nagiging kasalanan. Sinasabi sa aklat ng mga awit, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon. Pansinin na hindi nito sinabi ang bawat kaisipan, kundi ang pagbubulay o pagninilay ng aking puso. Sapagkat hindi mo kayang kontrolin ang bawat kaisipan, sapagkat minsan, literal na ang kaaway ang nagpapadala ng mga kaisipang hindi naman talaga sa iyo. Ngunit kaya mong kontrolin ang mga bagay na pinagninilayan ng iyong puso.